yung ibang mga INC ang sinasabi, "Boss Mark, wala pa, hindi pa kumpirmado, wala pang ina-announce sa'min." Oh, si Harry Roque pala ang nagpapakalat ng mga ganito ho, mga Boss Chief Amo Sir. Ano po, nagpapakalat ng mga topless, nagpapakalat ng mga, kalokohan diyaan po sa Netherlands. Oh, ano sabi ni Harry Roque doon sa kanyang post? Confirmed ang rally ng Iglesia ni Cristo November 16 at November 17. Biruin mo ha, atras pa lang ho, mga kababayan. Hanggang ngayon, wala pa tayong naririnig o wala pa tayong nakikita ho, mga Boss Chief Amo Sir, na magrarally. Pero ho, iba si ano, iba ho itong si Harry Roque, no? Mukhang papalito kay Kamanalo. Oh, biruin mo siya alam na yung ibang mga iglesia ni Cristo ay sapagkat hindi ay etong si Harry Roque naman no, hindi naman iglesia ni Cristo 'to, eh. 'Di ba? Biruin mo, siya alam niya pero yung ibang mga miyembro ng iglesia ni Cristo ay sila pa ho ang hindi nakakaalam? Sabi ni Dot Pintura, puro press release si Akla. Oh, alam mo baka mainis pa sa'yo ang iglesia, eh. Mainis pa sa'yo yung mga miyembro niyan. Bakit? Ayaw naman namin pababain si Bongbong Marcos, eh. Maayos naman ang nakikita naming pamamalakad ni Bongbong Marcos, eh. Oh, bakit namin papababain? Tapos malalaman nila, ikaw yung nag-uudyok, ikaw yung nagpupush ng mga ganyan. Inuunahan mo pa yung tagapamahala nila. Oh, di ba? Sabi ni Tina B, kulang lang yan sa supa. Oh, alam niyo po ba? Alam niyo po ba yung supa, mga kababayan? Oh, yung supa, ano yun? Prutas ho yun. No? Prutas ho yun. Pahaba na prutas at tapos po, yung ano, sinusup-sup. Parang bulalo. No? Sabi ni Bulalord. Anyway, confirm ang rally ng Iglesia ni Cristo November 16 and 17. Yung mga iba, kaya bang mag-grand finale goodbye? Bangag sa November 30 as hoped by many. Tingnan natin. Kasi nakailang taon na sila, mga bossing? 12 taon na ho yata, na araw-araw puro ganyan. Kada buwan ho merong mangyayari na ano, may mangyayaring rally-rally paulit-ulit ho. Nakakasawa na. Una pa ngang nag-rally diyan, naalala niyo, kung maalala niyo si Harry Roque, ano sinisigaw do'n? Ang laban ng kasamaan ay laban ng kadiliman, hindi pa sabay-sabay. Tetrenta lang ho ang pumunta, mga bossing. At balita pa ho dito, mga kababayan, magsasanib puwersa ang JIL, ang KOJC, at ito pong Iglesia ni Cristo. Baka sabihin, nung Iglesia ni Cristo, ano? Sasama sa amin. Yung simbahan ni Kubuloy. Baka sabihin pa, hindi kami papayag. Ayaw na, siyempre ho, ayaw ng mga ganyan yan. Dahil yun, iba na sinasamba nun, eh. Yung simbahan ni Buloyski, yung mga miyembro nun, iba na sinasamba nun. May-ari na ho ng universe at may doorbell na diamante. Yung mga Iglesia ni Cristo naman ho, mabubuting tao, maayos na tao naman po yan. Siyempre, ayaw nilang masasama sa mga ganyan. Di ba? Ayaw nilang masasama sa naiisipin, ganun din yung kanilang sinasamba. Maaayos ho yan, mga bossing. Di ba? Tsaka isa pa ho, mga kababayan, etong mga to, sila Roque, sila Maharlika, pilit ho na pinagpipilitan yung mga DDS na umattend diyan sa mga ganyang rally. Oo. Oh, papaulit-ulitin nila. Kayo, hindi pa ba kayo sasama? Hindi pa ba kayo pupunta? Samantalang sila ho, ayun, nandoon sa kanilang bahay, nilalamig, naka-aircon. Tapos ang isusulong nila doon yung mga DDS. 'Di ba? Naku Mark, madami nang lumaya sa miyembro ni Kibuloy. Hindi ho ako magtataka kung bakit, 'di ba? Sila yung mga nagpupursige, yung sigaw na sigaw, "Sige, mag-rally kayo, mag-rally kayo." Mga bossing, yan mga nasa aircon nila, baka parehas ko pa yung mga suot nila, naka-jacket na makapal, nilalamig, habang yung mga DDS ayun, kakaunti.
Kung mapapansin niyo ho mga kababayan, nung simula po ng nagtatag ng entablado ang dating Pangulong Duterte doon po sa Davao, kung maalala niyo ho yun, naku ho mga kababayan, walang katorya-torya, no? Although, alam naman nating lahat, Davao ho, kanilang baluarte, madaming pumunta. Pero yung mga sumunod na mga patawag, simula nung sinabi ni dating Pangulong Duterte, mayroon tayong bangag na Pangulo, hindi na ano yun, hindi na nasundan ng ganun kadami, ano? Bakit to? Soplak agad eh. Sinoplak ho agad mga kababayan ng PIDEA. Wala po sa listahan namin ang Presidente Marcos. Oh, tapos biruin mo ba naman? Ilalabas, magpe-press release sila ngayon. Tapos yung ebidensya, susunod na 2 taon. Kesyo, may pulburon video, pinagkakitaan doon sa mga vlog yung pulburon video. Araw-araw sinasabi, ilalabas na yung pulburon video. Wala namang pinapakita. Kaya no, after 2 years, ipinakita ni gandang-gandang hari. No? Sablay pa. Sila-sila lang ho yung nag-usap. Nung bandang huli nga ho miski sila, hindi na nila pinag-uusapan, nahihiya na po sila doon sa pinalabas nilang pulburon video daw ho di ba? Halatang halata naman na peke at AI, no? Sinadya nila na i-blurred para sa ganon, hindi kuhang-kuha at malito yung mamamayang Pilipino kung si PBBM ba or ibang tao. Tapos eto rally na naman, anak ng toko naman no. Yung pinakahuli nga Kiko Barsaga pa ha. Yung sino si Kiko Barsaga sa mga DDS mga boss? 'Di ba Sir Jack? Laging gising na gising, 127. 127 pa lang unlike natin, 700 na tayo, 151. Aba, nakakatampo tong mga to 711. Tapos to 150 ang like natin o nandyan sa ilalim ng pangalan na Mark Ramos yung like. Pero mo yung kay Kiko Barsaga, susugurin daw ho, mga kababayan. Yung, ang tawag doon, yung Forbes Park. Di ba? Pag sinabi mong susunugin, pag sinabi mong susugurin, ang ibig sabihin yan, puwersahan mong papasukin. Yung Forbes Park. Kaso, mga boss, pa mo sir, 100 lang daw ho yung pumunta. Paano nga naman yun? Di kapag ka nanggulo sila doon sa loob ng Forbes Park at may natsambahan sila na yung security ng isang pamilya naguguluhin nila. May beng-beng. Baka ilalabas ho ng pantay ang paa ni Kiko Barsaga. Hindi ko naman ho sa tinatakot mga kababayan at hindi ko naman hinihiling na ganon. Pero syempre ang pangunahin na gagawin ng mga security doon sa loob, ipagtanggol po yung kanilang mga binabantayan. Maging payapa po yung pagkakatulog ng mga kanilang binabantayan na pamilya. Di po ba? 100 na lang yon. At eto pa ha, idagdag ko na din. Sabi ng reporter, merong 100. Merong 100 na mga DDS dito sa labas. Tapos po umulan. Nung umulan daw po, 50 ang nalagas, 50 ang nag-uwian. Anak ng tokwa. Ang usapan pa ho doon, mga boss chief amo sir, mag-aaraw-araw daw sila. Hindi daw ho nila hihintuan yung Forbes Park. Tapos ulan lang, kalahati na bumawas, ano na po nangyari ngayon doon sa usapan nilang araw-arawin nila yung Forbes Park? Wala na ho. Nakalimutan na po mga bossing. Parehas po nung 2,000 na kuryente, no 2,000. Kapag ka 2,000 ang kuryente mo pababa, libre na ni Marcoleta. Nakalimutan na yun. Ako hindi ko makakalimutan yun. Araw-araw. Nasa vlog natin yun. Hanggat hindi ginagawa ni Rodante Marcoleta o hanggat hindi nagagawa ni Rodante Marcoleta. Di ba? Kailangan mo ipaalala. Pinangako yun nung panahon ng eleksyon kulungin sa bahay ni Michael Yang sa loob ng Forbes Park. Bakit sa Forbes Park? Doon sila sa Malacanang.
Eh, wala daw ho, eh, kasi daw ewan ko ba maling-mali din yung trip ni Kiko Barsaga na yun na hero ng mga ano. Ano sumunod, kailan sumunod? Wala. Tapos po, kung maalala niyo po yung kapanayam natin, si Mami Pebbles Talakera, ano ang sabi? Eh, ang plano is maglagay ng suicide bomber sa loob nung mga, pagtitipon. Nakakatakot ho 'yan, baka mamaya ho, talagang gano'n yung plano para maisisi kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ingat-ingat doon sa mga pagsama. Baka mamaya ang dadali din sa inyo, ang kikitil din sa inyo, yung mga kasamahan niyo maging alay po kayo, ha? Ingat-ingat lang. 'No, hindi ko sinasabi na ditong pagtitipon 'yon, pero, basta sinabi ni Mami Pebbles Talakera, merong rally na lalagyan o tataniman daw po ng suicide bomber. Hmm. Ako ho, nung narinig ko 'yon, sabi ko, naku marinig ko lang isang beses yun hindi na ako pupunta doon sa rally na yon. 'Di ba Sir Archie Beroya, sabi ni Sir Archie Beroya, 2K times, ng panloloko ni Marcoleta sa mga BO-BO hindi pa kumpleto daw. Hindi pa ako naman tagapagpaalala lang kay Rodante Marcoleta, mga bossing. 'Di ba? Tagapagpaalala lang ho tayo mga boss chief amo sir.